iglesia sa ilang o iglesia ng mga panganay. Kaya lang, nang mamatay po si Moises at ang mga tapat na taga-akay ng Israel, pinagsamantalahan ito ng mga pastor. Ano ang nangyari sa Israel? Basahin natin ang Ezekiel. Sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Hindi ba dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may balik, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Nung ang Israel mawala na si Moises at yung mga tapat na saserdote, pinagsamantalahan ng mga pastor, nangalat tuloy. Kumbaga, nasira yung iglesia sa ilang, nangalat, na disintegrate, na disorganize. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpanukala siya ngayon. Ang panukala ng Diyos, itatayo niya uli. 9:11 ng Amos. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyaon, at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Humula siya, itatayo ko uli dahil nagibain na buwal. Kaya niya, itatayo kong muli, tatakpan ko ang mga sira niyaon, babangon ko ang guho niyaon. Aking itatayo, gaya ng araw ng una. So ito yung pagtatayo ang tinutukoy. Bakit? Nangalat nga yung Israel, nagkahiwa-hiwala Kaya niya ngayon sinugo ang Panginoon Jesucristo. Nakasulat yan sa Mateo 15:24. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya pala siya sinugo, sabi ni Kristo, hindi ako sinugo, kundi doon sa tupang nangangalat, yung mga naligaw na tupa sa bahay ni Israel. Ano ang gagawin ni Kristo nun sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel dahil pinagsamantalaan ng mga saserdote? Anong gagawin niya? 11:52 ng Juan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Titipunin ni Kristo yung mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Kaya niya ngayon sinabi kay Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Ba't itatayo? Nakabuwal Yun ang hindi naintindihan na nagbabasa ng Biblia. Kaya sinabing, itatayo ko, may nakabuwal, may nasira, may nagiba, itatayo uli ni Kristo. Alin? Sa Israel. Si Pedro ba puno nun? Hindi si Pedro. Puno nun si Moises. Alam mamatay si Moises, pinagsamantalaan ng mga pastor. Nung dumating si Kristo, titipunin niya uli. Para matipon, itatayo niya. It is something like a re-establishment. Pagsasauli nung nawasak sa maraming panahon na pinagsamantalahan ng mga pastor ng Israel. Kaya, nang itatayo niya, sinabi niya kay San Pedro, ilalagay ko sa ibabaw ng bato. Ang pagtatayuan niya ngayon, bato na, matibay na pundasyon na, hindi na pwedeng gibain. Kaya ang pintuan ng Hades hindi na mananaig laban sa kanya. Kasi yung Israel na panaigan ng kasamaan pag itinayo muli, tatayo niya na sa bato. Alin yung bato na pagtatayuan? Basahin natin ang unang Korinto 3:11. Hindi si Pedro yon.
Sabi ng Katoliko, si Pedro raw yung pagtatayuan, hindi totoo yun. 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayun, si Kristo Jesus ang saligan, siya yung bato. Kaya magiging matibay ang iglesia na itatayo na, dati kasi nabuwal, kasi ang magiging saligan ng pundasyon, si Kristo, hindi na tao. Si Kristo na ang magiging pundasyon. Siya ang pundasyon. Pati ang mga apostol, sa kanya isasali. Kumbaga, pati ang apostol, matatayo sa ibabaw ng pundasyong Kristo. Basahin natin ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol Sabihin ngayon, si Pedro ay kaambato. Paano mangyayari yun na si Pedro ang bato? Mismo siya, nakasalalay siya kay Kristo. Si Kristo ang pangulong bato sa panulok. Sabi ni San Pablo, itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok na sa kanya ang buong gusali na kalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Yan ang iglesyang totoo. Yung natayo sa ibabaw ni Kristo. Hindi natayo sa ibabaw ni Pedro. Kasi pati si Pedro, doon din nakatayo sa ibabaw ng Kristo. Yun ang kanyang batayan, yun ang kanyang stronghold. Doon siya nakabaon. Si Pedro, hindi si Pedro ang pagbabaunan o pundasyon. Si Kristo ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. At ang tawag diyan, kapatid, ay iglesia ng Diyos. Yan ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. 20:28 ng gawa sa Bibliang Katoliko. Basahin mo, kapatid na Luz. Ito po ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Yun ang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos. Ayon sa Biblia, sa lahat ng Biblia yan po ang nakasulat. Kaya tama yung sinasabi ni kapatid na Jess na ang isang pamantayan ang dapat Diyos ang nagtayo, hindi tao. At ang unang itinayo ng Diyos na iglesia, ang iglesia ng mga panganay ng Israel. Na ito nang mawasak dahil pinagsamantalahan ng mga pastor, isinugo niya ang anak niya para ipunin at itayo. At ito'y naitayo sa ibabaw ng pundasyong bato na ang batong yaan ay si Kristo. Ngayon, saan niya nag-umpisa? Tama rin si kapatid na Jess doon, sa Israel nag-umpisa yan. Hindi yan sa Roma nag-umpisa, hindi yan sa Pilipinas, hindi sa Amerika. Sa Israel nag-umpisa. Kailan niya nag-umpisa? Hindi nung anyo 30. Nag-umpisa yan bago pa anyo 30. Sa panahon pa ni Moises, pagkalabas nila sa Ehipto, nag-umpisa na ang tunay na iglesia o bahay ng Diyos. Ngayon, para patunayan yan kapatid, na panahon pa ni Moises yan, basahin natin ang Hebreo 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Tamo, sa sangbahayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos, tapat si Moises. Kaya lang, dumating yung panahon, pinalitan na siya ni Kristo.
para lang si Moises tapat, si Kristo naman tapat din. Kaya nagkaroon ng pagkakaiba ng tagapamahala. Unang tagapamahala si Moises, ang sumunod si Kristo sa bahay ng Diyos, na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia. Ngayon, kailan panahon niya nag-umpisa? Sa panahon na kung ayon sa turing ng mga scholar ay 1200 BC. Sa panahon ni Moises nang ilabas niya ang Israelita mula sa Ehipto. Yan po ang dapat niyong mapansin, kapatid. Doon nag-umpisa yan. At ang nagtayo, ang Diyos, ang unang tagapamahala, si Moises. Pagdating ng panahon, di sinugo si Kristo. Sabi ni Pablo, si Moises ay tapat, si Kristo naman ay tapat. Siya ay tapat sa naglagay sa kanya. Gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya. Kaya yun ang span of time na nilalakad ng istorya tungkol sa tunay na iglesia. Pero para sabihin na ang iglesia, ang unang puno ay si Pedro, hindi po puno si Pedro ng iglesia, kapatid. Walang mababasa sa Biblia na si Pedro'y nagpuno sa iglesia. Nung kasalukuyan ng mga apostol, ang namumuno po ay si Kristo. 3:6 ng Ebreo. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Eyon, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang namumuno sa panahon ng ating mga apostol ay ang Panginoon Kristo. Gaya ni Moises, siya ang namuno sa panahon ng Israelita. Pagdating ng panahon ni Kristo, siya naman ang puno. Ngayon, bago pumanhik sa langit ang Panginoong Kristo, sino ang inihalal niya na magiging tagapamahala ng iglesia bago siya pumanik sa langit? Pakinggan nyo sa Kolosas 1:24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipatupad ang salita ng Diyos. Ang sumunod pa lang namuno, si Apostol Pablo, hindi si Pedro. Kapatid, napakaligaw na si Pedro ang puno. Meron ba naman puno, inaatake ni Pablo? Kung si Pedro ang puno, inatake nga siya dahil gumagawa siya ng hindi tama Basahin natin ang Galacia sa Kapitulo 2, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ni Pablo kay Pedro. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hentil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hentil. Palibhasa'y natatakot sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ayun, pinagsabihan